Tayo dyan. Matinding traffic pala. Sabay naman yung traffic ganito. Good morning guys. Ito, panibagong adventure na naman ang gagawin natin guys. Mula dito sa Plaridel ay pupunta tayo ng Butuan City, sa may parting Agusan del Norte. So oras guys ay mag alas 5 na, alas 4:42. Time check tayo, alas 5 ng umaga. Nasa pa lang tayo, Oroqueta City. Eksakto alas 5 na guys. Medyo lumiwanag na ng konti. Lumiwanag na guys. Medyo maganda siguro ang panahon ngayon. Iwan ko lang sa parting Misor kung hindi maulan, kasi dito sa Misamis Occidental sa tingin ko naman ay maganda talagang ngayong araw. Walang kaulap-ulap ang kalangitan, no? Guys, good morning. Alas 5:51 guys. Karating lang natin ng Osamis City. Mag alas 6 pa lang. Nasa na tayo, Oroqueta, Osamis. Isang oras ang kulang-kulang isang oras ang tinakbo natin from Oroqueta hanggang dito sa Osamis. Umalis tayo ng Oroqueta ay mga 5:10 ng umaga. Dumating tayo dito ng 52. So nasa pala, sa 40 minutes ng Osamis from Oroqueta. Bagay mas mabilis ang takbo ko kanina eh. Nasa 90, 100. Kaya saglit lang ang biyahe. Yan, medyo nagpakita na talaga ang araw. Naman hindi baling maaraw, basta wag lang maulan ang biyahe. Sabado ngayon kaya wala tayong gaanong sasakyan na makikita dahil walang pasok. Napakaluwag ng kalsada guys. Pero yung parting Iligan City at saka Cagayan de Oro City, yun talaga ay kahit Sabado at Linggo yung kalsada nila dun sa highway ay ang dami pa rin sasakyan na nadaan.
dito tayo guys, Patanggob City tayo, dahil ang daan natin ay patawid ng Lanao ay sa may Panggil Bay. Dahil kapag dito tayo nadaan sa may pier, na experience ko nung nakaraan, dyan ako dumaan, magbayad ka na ng 450 yata sa motor. Itong motor ko 450 ang nabayad ko, kulang 500 yun. Tapos ang tagal bago umalis, dahil kailangan din nilang mag pa ng pasahero. Lugi sila kapag umalis sila na ilan lang ang sakay. Hindi na kagaya dati, saglit lang puno na agad sila, dahil nung hindi pa nagbukas ang Panggil Bay Bridge, saglit lang mapuno yung barge. Ngayon naman ay ang tagal, kasi konti na lang ang dumadaan dyan, yung mga sasakyan. Konti na lang talaga, malaking bagay talaga ang Panggil Bay sa mga commuters. Pero bagsak naman ang kawawa din yung mga barge nabawasan talaga ang nila, kita. Kunti na lang talaga ang madaan sasakyan sa kanila Kaya kung doon ka na doon ang daan mo sa may barge, nako, kung nagmamadali ka, dito ka na. Ito yung nagmamadali na mas malayo ang daanan mo. Biruin mo nakaraan, ang aga ko nakarating dyan sa barge, pero umalis ay nasa alas 8 na. Dumating yata ko na mga wala pang alas 7. Isang oras ang tinambay ko doon sa barge mismo. Kaya sabi ko sa sunod, dito na ako sa highway. Guys, mag-alas 6:16 na sa kararating lang natin dito sa may approaching na tayo ng Panggil Bay Bridge. Lapit na tayo guys. Okay, daming lubid. Yan, malapit na tayo. Okay, dito na tayo guys. Daan na naman tayo sa isa sa pinakamahabang tulay sa buong Mindanao, itong Panggil Bay Bridge. Kulang 4 na kilometro. Medyo malayo din pala talaga to. Pangit ng kaso na ang agang na yung kalsada na bulok, daming lubak. Yan sa gitna lubak-lubak na yan guys pag diyan ka dumaan sa gitna kasi daw nung pagkabukas nito ay katatapos lang daw lagyan ng asfalto, pinadaanan agad, kaya hindi pa season masyado yung kalsada. Yan yung simento. Yan mo yung gitna pangit yan pag tagalagang mo dyan takbo. Wow, ganda dito sa gitna
pwede dito. Nabala kong tumawid sana sa kabila guys. Nabala ko mag picture sana, wag na lang. Ito na lang muna tayo. Wow, ang ganda dito sa gitna. Dapat ang problema dun sa kabilang side ng kalsada ay matagal na yan, di ba pinadanan. Binago yung ano guys, tinanggal na yung ano asfalto. Manipis lang talaga ang ano nila dito, asfalto. Tinanggal na pala yung kalahati. Ayan pangit talaga ang pagkagawa, kaya binaklas na lang nila. Sobrang nipis pala. Tapos pinadaanan agad ng mga malalaking truck. Nadurog. Tama lang yan, baguhin nila. Dito medyo ayos na. Mo yung guhit ang galing, pagiwang-giwang. Lasing yata nang nagmarking nito okay. Guys, tubod alas 6:36 guys, nasa tayo, tubod, Lanao del Norte. Ang aga kong nagutom Doon na tayo maghanap ng makainan sa may bandang Maigo, Lanao. Marami din kainan doon. Daming lupa sa gitna, nanigas na, di man lang inalis nung may gawa.
Maigo. Nasa Maigo na tayo guys. Dito ay nakaramdam na ako ng gutom, kaya kailangan natin maghanap. Marami dito makainan. Ayan, sa gilid meron din. So unahan pa tayo. Marami dito makainan. Tapos na nating mag-almusal, dito tayo kumain sa itong karinderya na bago makarating ng Bacolod, Lanao. So let's go. Ngayon ay tuloy ang biyahe natin guys. Okay, let's go. Alas 7, mag alas 8 na guys. Alas 7:53 ng umaga. At nasa pa tayo, Lanao. Parting Lanao. Bayan ng tayo, Bacolod. Sa bayan tayo ng Bacolod. Mahaba-habang biyahe pa. Alas 7, mag alas 8 na. Yan, checkpoint. Guys, alas 8:30, approaching na tayo sa Iligan City. Patawid na tayo sa may Maria Cristina River, sa may tulay na ginagawa.
Iligan City na tayo guys. Pagas muna tayo dito. Dahil ano na, 4 bars na lang ang ano natin gas. Full tank boss? Ha? Punuin mo? Pultang? Oh. Okay. Baba sa ako ha. Dia. Tanawa lang ha. Muawas. Kapila dire? 54. 54. Nindot ang pagkapultang no, kadugay marot na. Wala. Guys, ano na siya guys, oh diha na magagay para malak. Oops. Okay, let's go. Let's go guys. Tuloy ang biyahe. Speed limit to Mana. Ayan, may limit ang ano dito guys. 40 lang yata dito sa city. 40, 30. Nasa Iligan City na tayo guys, alas 8:40. Naabot tayo ng alas 8. Siguro makarating tayo ng Cagayan, nasa ano na, alas 11. Nasa alas 11. Traffic, oh, ang haba ng pila, oh. Matraffic. Okay. Bilis. Butan ta kami ng stop.
ano, Iligan. Medyo tahimik ang Iligan dahil weekend na ngayon. Guys, gimaw ka dito. Treinta lang pala ang takbo dito, limit 30 lang. Dus, yan. Ito na. Nilagyan ng island. Tama yan. Kaya pala binungkal eh. Maganda pa yung ano eh, pasada. Yung pala maglagay ng island. Tama yun para hindi ikot ang ikot yung ibang sasakyan dyan. Dapat may lugar na pwede silang mag U-turn. Dito ito na yung crossing ano papuntang terminal Tambo, Barangay Tambo. Checkpoint pala, kaya pala na traffic, nakaharang pala sila. Kung malaking truck kasi bagal, oh, nauna pa.
siya nagsignal. Umagitna, hindi naman nakasignal. Malay ko ba kung mag left turn lang, yeah. Kahit man lang kung sira yung signal light niya, dapat yung kamay man lang yan ilabas niya. Ano nangyari dito? At dito kayo nakaharang pa sa gitna. Bunggo na naman. Ayan, wala naman talaga naman wala namang UP yung kotse sa harapan. Bakit kaya natigil? Initaw. Nasa Initaw. Ang oras natin ay alas 9:30 na ng umaga. Nasa Initaw pa lang tayo. Siguro makarating tayo ng Cagayan de Oro ay nasa ano na 11 AM. Alas 11 ng umaga guys, sigurado nasa ano na tayo niyan, Cagayan de Oro. Malamig dito maraming mga biyahero na nagpapahinga dito lamig, naka-preserve kasi ang mga puno dito guys. Bawal dito magputol, ano, malalaki ng puno dito, parang gubat na rin talaga Initaw. So unahan na tayo maghanap ng ano, pahinga natin itong motor natin saglit. Kawawa din sobrang init. May checkpoint dito guys. Hindi naman chine-check ang mga sasakyan, tinitingnan lang. Wala din. Marami dyan. Kaya may yung iba dyan wala mga lisensya, ayun, wala mga papel yun. Naramdaman ko na ang galit ng araw guys. Mukhang uulan alas 9:50 guys. Nasa ano pa tayo wala ba, hindi pa tayo nakarating ng bandang ano, parting Bulwa. Ewan ko anong lugar to, ano pa yata to, sa may
Opol. Opol pa yata ito banda. Tumigil tayo doon sa ano, napakainit. Pinagpahinga ko muna yung makina dahil kawawa. Opol na yata ito dito banda. Malapit na sa ano eh. Malapit na to sa Cagayan de Oro. Sobrang init talaga. Grabe. Hindi talaga kayang ituloy-tuloy ko yung takbo ko. Kawawa yung makina eh. Kapag napakainit ang panahon tapos pilitin natin siyang patakbuhin, kawawa. Doon ako maghanap ng makainan paglabas ng Cagayan de Oro. Nagpasan ko muna yung sentro dahil samantalahin ko tong oras na ano. Aywan ko lang kung ma-traffic kasi mag alas 10:30 lampas na pala, alas 10:46 na pala. Aywan ko lang kung maluwag sa may parting sentro ng Cagayan de Oro, dun sa may tapat ng ano, Gaisano at saka SM. Sana maluwag doon para tuloy-tuloy yung takbo natin. Pero kung may makita lang ako ditong kainan, pwede na rin. Hanap ako ng makainan na may lilim para maparadahan ng motor, para hindi siya kawawa. Guys, papasok na tayo ng Cagayan. Alas 11 ng umaga. Tama nga yung estimate ko. Alas 11 dito na tayo. Bagay, ang tagal ko nagpahinga. Tagal ko nagpahinga doon kanina sa ano, dahil napakainit. Nakatatlong pahinga ako kanina, guys. Ang init, traffic pa, mainit na traffic pa. Mainit na traffic pa. Yan, dito. Siya, nakasingit yun ah. Tayo natin kung kasya tayo. Kasya? Up. Ay, salamat. Grabe. Sobrang init talaga.
traffic pa din kahit Sabado. Yan, no? Kahit Sabado ay nako. Tayo dyan, matinding traffic pala. Sabado naman, bakit ganito? Ayaw pa kasi pumasok ng iba, maluwag sa kabila, oh. Okay, pasok. Oh my goodness, matinding traffic. Stop. Kaya sus, grabe guys. Ha, init pa, napakainit na, matraffic pa, walang hiya. Grabe. Malampasan lang tong Cagayan de Oro guys, maluwag na pagdating ng Puerto, sa may ano, Villanueva, doon na ang maluwag. Pag nasa Villanueva na tayo, dito talagang kahit hanggang Puerto, traffic pa rin ang lugar na yan. Daming mga malalaking butas dito sa gitna, oh. Delikado pag di mo mapansin tapos mabilis takbo mo, hindi ka sumimplan dun.
Ito, traffic na naman. Hanggang ano pa talaga to, Taguluan. Makaranas lang tayo ng medyo maluwag-luwag na kalsada pagdating ng ano, Villanueva. Kasi pa kanan na tayo, pa Claveria. Yun, pinaka-bypass niya yun. Bundok. Pero hanggat hindi pa tayo nakarating ng Villanueva, ma-experience natin talaga ay sobrang traffic. Ito, hanggang ano pa to, Puerto, saka Taguluan. Taguluan, ganito pa rin. Ano naman kasi, ang dami nakapark sa gilid, oh. Isa pa to, kalsada, ginawa ng parking, oh. Kaya pala, matindi ang traffic.